Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Nakatutok ang GMA Integrated News sa ilang malalaking balita ngayong pong Martes. Binabantayan natin ang sitwasyon at ilang pang humahabol sa huling araw ng paghahain ng kandidatura para sa eleksyon 2025. Nakaabang din tayo sa magiging update sa pagdinig ng Senado tungkol sa operasyon ng iligal na pogo. Ihatid namin ang mga yan maya-maya. Bagong-bagong balita po tayo, nanumpa na bilang bagong kalihim ng Department of the Interior and Local Government o DILG si dating Cavite Governor John Vic Remulla. Siya ang pumalit kay dating Interior Secretary Benher Abalos na naghain ng kanyang kandidatura sa pagkasenador para sa eleksyon 2025. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Jonathan Andal. Jonathan? Rafi, Connie, formal na ngang itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang bagong DILG Secretary si dating Cavite Governor John Vic Remulla. Pinangunahan mismo ng Pangulo ang pananumpa ni Remulla dito sa loob ng Malacanang. Kasama ni Remulla ang kanyang pamilya, pati ang kapatid na si Justice Secretary Boying Remulla. Papalitan ni Remulla si Benher Abalos na kakandidato namang senador. Hindi nagbigay ng pahayag sa media si Remulla pero sa kanyang Facebook post, sinabi niyang tinatanggap niya ang hamon ng Pangulo na maging kalihim ng DILG para makatulong hindi lang sa Cavite kundi sa buong Pilipinas. Noon pa man daw ay adhikain na niya na palakasin ang kakayahan ng lokal na pamahalaan at pambansang pulisya. Ayon kay Remulla, iiwan niya ang Cavite na nasa maayos na kalagayan matapos ang halos 3 dekada niyang panunungkulan sa probinsya. Sa iba pang balita dito sa Malacanang, pinirmahan na kanina ng Pangulo bilang batas ang Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act o RA number 12024, isa sa mga priority legislation ng administrasyon. Layon ng batas na ito na i-develop ang defense industry ng bansa at palakasin ang mga gawang Pinoy na armas at iba pang advanced military weaponry at equipment. Dahil sa batas na ito, hangad ng Department of National Defense na bawasan o di kaya hindi na talaga umasa sa ibang bansa sa pagbili ng mga defense equipment at makalikha pa ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Ginawa ang mga aktibidad na yan bago bumiyahe si Pangulong Marcos ngayong araw para sa 44th at 45th ASEAN Summit and related summits. Ayon kay Acting Secretary Cesar Chavez ng Presidential Communications Office, 3 ang caretaker ngayon ng Pilipinas habang wala sa bansa ang Pangulo. Yan ay sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Boying Remulla at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella. Ito ang unang beses na hindi itinalaga si Vice President Sara Duterte bilang caretaker ng bansa habang wala ang Pangulo. Nitong Mayo, huling naging caretaker ng bansa si VP Sara noong pumuntang Brunei at Singapore ang Pangulo. Rafi, Connie, ngayong tanghali inaasahang lilipad papuntang Laos si Pangulong Bongbong Marcos at inaasahan siyang magtatagal doon hanggang sa Biyernes. Sumunang latest mula rito sa Malacanang. Balik sa inyo, Rafi, Connie. Maraming salamat, Jonathan Andal. Mamaya po makakapanayam natin si DILG Secretary John Vic Remulla, kaya tutok lang po. Unicam sa Antipolo Rizal ang pagkasunog ng isang van. Ang driver nito nakainom umano at tangkapang tatakasan ng mga nabangga niyang rider. Balita natin ni EJ Gomez. Sunog yung L3, sayang. Boss, ang L3. Sayang. Kuha iyan ng isang delivery rider habang tinatahak niya ang kalsada ng Sitio Gumamela, Antipolo City pasado alas 9 kagabi. Kita ang paglaki ng apoy ng nasusunog na van. Halos mabalot ng usok ang kabilang lane ng kalsada nang gumamit ng fire extinguisher ang mga unang rumisponde. Ang nasusunog na sasakyan, sangkot pala sa aksidente. Ilang metro ang tinakbo ng rider na sakay ng kanyang motor bago makita ang 32 anyos na rider na nasagasaan ng van. Pinagtulungang buhati ng mga first responders ang biktima na nagtamo ng mga galos sa iba't ibang parte ng katawan. Isinugod siya sa ospital kasama ang lalaking 26 anyos na kanyang angkas.
Ito yung itsura ng L300 van at motorsiklo matapos ang insidente. Halos wala lang natira sa motorsiklong ito na kinaladkad nitong L300 van. Higit 200 metro ang layo mula doon sa pinagbanggaan sa pataas na bahagi ng accident-prone area sa kahabaan nitong Marcos Highway, Sitio Gumamela, Barangay Nayon. Kabilang sa mga unang rumisponde ang mga tauhan ng Barangay Santa Cruz Fire and Rescue. Pagdating doon sa scene, yun po, pinugahan na po namin ng tubig kasi po nakailalim po yung kanyang nakaladkad na motor. Malayo pa ma'am, siguro mga 10 poste. Ayon sa ilang saksi, nakainom ang driver ng van. Nakainom po yung driver. Munti ka lang nga po daw tumakas, buti meron pong nakaawat na mga tao, kaya nahuli po yung driver. Nasa kustodiya na ng Antipolo City Police ang driver. Inihahanda na rin ang mga reklamo laban sa kanya. Sisikapin ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng biktima at sospek na sangkot sa insidente. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa Senado na po ang ilang personalidad na ipinatawag ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kaugnay pa rin po sa kanilang investigasyon sa mga iligal na pogo. Kabilang po dyan si dismissed Mayor Alice Guo, Sheila Guo, Cassandra Leong, pati ang ilang sangkot umano sa pogo na nakadetain sa Correctional Institution for Women. Bukod sa kanila, dumating na rin po doon si Tony Yang, kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang. Susubukan po nating makihingi ng update maya-maya lamang mula kay Mav Gonzalez tungkol sa Senate hearing. Huling araw na po ng filing ng Certificate of Candidacy para sa eleksyon 2025. Sa Manila Hotel sa Maynila, may ilan pang senatorial aspirant ang naghain ng kandidatura. Una naghain ng COC ngayong araw, si Peter Jomel Advincula o alias Bicoy. Sunod si Princess Jade Ramos. Naghain din ng COC si Jovelyn Aceron at dating Catanduanes Governor Leandro Verceles. Mga kapuso, wala na pong direktang epekto sa lagay ng ating panahon ang binabantayang low pressure area sa West Philippine Sea. Sabi ng Pag-asa, mababa pa rin ang tsansa ng nasabing LPA na maging bagyo. Posible na itong mag-dissipate o malusaw sa mga susunod na oras. Huling namataan ang LPA 305 kilometers kanluran ng Coron, Palawan. Nananatili ring mababa ang posibilidad na pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility. Ito pong binabantayang tropical depression. Huli ang namataan 2,650 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay ng nasabing bagyo ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour. Sa ngayon, easterlies at mga local thunderstorm ang mararanasan sa bansa. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ng ulan sa maraming bahagi ng bansa kasama na ang Metro Manila. Posible po ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Mga kapuso, ihanda na ang inyong mga jacket dahil paparating na ang hanging amihan o northeast monsoon. Paliwanag po ng Pag-asa, nasa transition period na tayo patungo sa amihan season dahil opisyal nang tapos ang panahon ng hanging habagat o southwest monsoon. Umiigting na raw ang high pressure system sa may East Asia kaya nagkakaroon na ng pagbabago sa weather pattern sa ating bansa. Sa mga susunod na linggo, posibleng ideklara na ng Pag-asa ang opisyal na simula ng amihan o ng malamig at tuyot na hangin na galing po sa hilagang silangan gaya ng Siberia, Japan, China at Korea. Nauwi sa Rambol ang hindi pagkakaintindihan ng dalawang grupo ng mga lalaki sa isang covered court sa Arevalo, Iloilo City. Nangyari yan habang isinasagawa ang Players Night ng Sangguniang Kabataan. Natigil ang gulo nang awatin sila ng mga pulis. Ayon sa mga opisyal ng barangay, nasa edad 18 pataas ang mga lalaki. Nagkasugat ang ilan sa kanila. Dahil sa insidente, hindi na natuloy ang selebrasyon. Batay sa investigasyon, lasing ang karamihan sa kanila nang sumiklab ang gulo. Planong ipatawag sa barangay hall ang mga sangkot at kanilang mga magulang para sa nararapat na intervention. Ayon sa pulisya, walang gang sa barangay at itinuturing na isolated case ang Rambol. Patay ang isang lalaking naglalakad matapos masagasaan ng motorsiklo sa Maynila.
Ang nakabundol na rider aminadong nag-counterflow siya bilang shortcut. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Nakapayong na naglalakad ang 58 anyos na lalaking ito sa Nagtahan Link Bridge sa Pandacan, Maynila nang masagasaan siya ng motorsiklo pasado alas 10 linggo ng gabi. Bago mabangga ng nag-counterflow na motorsiklo, naglalakad dito ang biktima na papasok sana sa trabaho. Madilim at maulan daw ng mga oras na yon. Hindi niya napansin na habang patawid ito ay nabangga niya. Para silang tumilapon sa kalsada, nadaanan niya itong baha sa kalsada at ito siguro yung naging dahilan kung bakit hindi niya napansin itong tumatawid. Pag-responde po nila, nakita po yung tao, tumagos yung dugo sa kalsada. Parehong dinala sa ospital ang pedestrian at rider. Dead on arrival ang pedestrian habang nagtamo naman ng sugat sa paa at dibdib ang rider. Ayon sa tauhan ng barangay, tila nakainom umano ang rider. Parang nililo pa siya mag-ano, amoy na amoy alak. Desidido ang anak ng biktima na ituloy ang pagsasampa ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide laban sa rider. Itutuloy po namin kasi masakit para sa amin mawala ng tatay eh. Na kinuha niya ng ganun-ganun lang yung buhay ng tatay ko eh. Dahil lang sa nakainom siya. Buhay yung kinuha niya eh. Harapin niya na lang. Aminado naman ang suspect na nag-counterflow siya. Pero itinanggi niya na nakainom siya dahil aniya biyahing trabaho siya noon. Siyempre shortcut at saka gabi naman din kasi mga 10 oras wala naman din sasakyan para shortcut na sana yung paglaan ko. Tapos pagbaba, may tubig kasi po doon. Hindi ko po alam na nandoon na din pala siya na patawid na rin siya. Humingi siya ng tawad sa mga kaanak ng biktima. Sana nga, maawa din sila kasi hindi naman din sinasadya. Disgrasya lang din po. Ilang po nga ako sa kanila ng sobra-sobrang patawad. Nang balikan ng GMA Integrated News ang pinangyarihan ng aksidente, may naabutan pa kaming ilang motor na nagka-counterflow rin sa kalsada. Ayon sa pulisya, makikipag-ugnayan sila sa barangay para matiyak na mahigpit na nasusunod ang batas trapiko sa lugar. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula po sa Luzon at makakasama pa rin natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Connie. Nasabat ang ilang sachet ng hininalang marijuana sa Del Gallego, Camarines Sur. Sa mga naman dito sa Pangasinan, sugatan ng isang barangay tanod matapos na paghahampasin ng tubo ng lalaking lasing. Ang mainit na balita hatid ni Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV. Namamaga ang braso at sugatan sa likod ang tanod na si Jessie De Vera matapos paghahampasin ng isang lasing na lalaki sa barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Ayon kay De Vera, kasama ang isa pang tanod, aawatin lang sana nila ang dalawang lasing na lalaking nag-aaway. Hanggang sa siya na ang napagbuntunan ng galit ng isang lalaki at pinagpapalo siya ng tubo. Tumawag ako ng backup namin na kasi hindi namin talagang mapigilan na awatin, talagang sobrang lasing na siya, parang wala nang kilala. Ayon sa pulisya, nasampahan na ng kaukulang kaso ang sospek na nanakit sa barangay Tanod. Dala raw ng kalasingan kaya pinaghahampas ng sospek ang barangay Tanod. Yun, in-encourage talaga namin na kasi gusto nilang magkaroon ng amicable settlement pero nagawa na yung ating yung complaint. So, ang advice namin is doon na lang doon sa prosecutor's office habulin kung gusto ng barangay Tanod na iurong yung kaso. Ayon sa barangay chairman, pinag-aaralan na nilang ipagbawal ang pag-inom ng alak sa kalsada para maiwasan ang kahalintulad na insidente. Ilang sachet ng marijuana ang narecover sa buy-bust operation sa Del Gallego, Camarines Sur. Ayon sa mga pulis, natunugan ng sospek na pulis ang kanyang katransaksyon kaya agad siyang tumakas. Pero naiwan ng sospek ang ilan niyang gamit at ID, pati ang motorsiklo kung saan nasabat ang droga. Tinutugis na ang sospek na kakasuhan ng mga pulis. Inaalam pa ang kabuang halaga ng nasabat na droga. Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi na lang daw mga dayuhan, kundi may mga Pilipino na rin daw na nagtatayo at nagpapatakbo ngayon ng iligal na pogo.
Balita ang hatid ni Salima Refran. Hinila mga dayuhan ng nadatna ng mga otoridad sa niraid na IGL o Internet Gaming Licensee sa Pasay noong nakaraang linggo. May mga Pilipino na ring empleyado ang niraid na IGL dahil sa mga sumbong sa pagpapatakbo ng scam farm. 62 sa mahigit 200 kinustudiya ng mga otoridad, mga Pilipino. Siguro sir, nagsisisi naman. Kaso lang, gawa nung no choice na rin sa buhay, wala eh. Nahirap rin kasi mamatay ng gutom sir eh. Pero mas nangababahala ang mga report na may mga Pinoy na rin nagpapatakbo ng sarili nilang illegal na pogo operations ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Veterano po yon na nanggaling doon sa mga na-raid na pong mga illegal na mga pasugalan at sa mga online scam hubs natin na tinatawag. Na itong mga Pilipinong ito matututo, makakaipon ng sapat na pondo, lakas ng loob, network, connection, Kakapalan ng mukha. Na nga ang magsisimula. Tinutugis na rin ang mga ito para sa total ban sa mga pogo sa pagtatapos ng taon. Ang nakakatakot yung indigenous scam farm na nagpapatakbo ay mga Pilipino. Ito na nga nakikita natin. May mga mangilan-ngilan ng sumusubok. Ang tanong, bakit? Napakalaki ho ng pera. Ibang usapan na yun. If we see that they're the ones who are perpetrating the scams, we'll charge anybody who's responsible for it. We will not spare anybody. It's really the money motive eh. Malaki siguro yung pera dyan. May binuunang task force pogo closure ang pamahalaan sa pangunguna ng Department of Justice at PAOK. Layo nitong ayusin ang proseso ng paglisa ng mga pogo sa bansa. Ayon sa Bureau of Immigration, 10,000 na sa tinatayang 100,000 foreign pogo workers ang nag-apply ng pag-downgrade ng kanilang mga 9G visa o pre-arranged employment visa. May hanggang October 15 o hanggang sa susunod na linggo na lang ang mga foreign pogo worker para i-downgrade yung kanilang mga work visa. Pagdating kasi ng October 16 ay otomatiko ng kanselado ang mga ito. After October 15, dyan na po mag-i-issue ang Bureau ng cancellation order for all those who are left who have not yet filed for the downgrading of their visas. Yan po ay may order to leave na, meaning they will be required to leave within a 59-day period. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Itinanggi ni Senador Ronald Bato de la Rosa na tinakot niya si Kerwin Espinosa na umamin bilang drug lord noong humarap siya sa Senado matapos idawit sa illegal drug trade ng Administrasyong Duterte. Wala po akong pressure na ginawa sa kanya. In fact, naglaya siya, di ba? Puro sinungaling nung isa sa ang pinagsasabi niya ngayon. Anong motive po sa kanya? Bakit po siya prepressurin? Kasunod po yan ng pahayag ni Espinosa sa isang press conference na na-pressure lamang siya noon at nandawit ng ibang tao para iligtas ang kanyang sarili at pamilya. Sagot ni De La Rosa, wala siyang motibo para gawin yon kay Espinosa. Dagdag niya, umami noon sa kanya ang tatay ni Espinosa ni si dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. ng anak ang nagpapatakbo ng iligal na droga sa kanilang bayan. Sa parehong press con, sinabi ni Espinosa na handa siyang makipagtulungan sa pamahalaan o sa kung sino man ang makatutulong na dinggin muli ang kaso ng pagpaslang sa kanyang ama para patunayan ang extrajudicial killings umano sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala pang tugon dito ang dating Pangulo. Tuesday latest na tayo mga mare at pare! Kumasa na rin si kapuso comedian Michael V sa Perfect Pitch Challenge. Yan ang work smarter, not harder moment ni Bitoy. Imbis kasi nakantahin ng tamang note para makalusot sa kada obstacle, itinaas na agad ni Bitoy ang pitch para tuloy-tuloy na sa finish line. Biro tuloy ng ilang netizen, bakit biglang naging si Bebang? Ang nakakaaliw na entry na yan, mayroon ng 2.8 million views. Papa, yung mga bote ni Dylan hindi mo pa nahuhugas.
Patok naman sa TikTok ang tila gangster move ni Pulang Araw star Dennis Trillo. Sa stitched video, kita ang angas moves ni Dennis. Pero tila tumiklop siya nang biglang batuhin ng stuffed toy ni Jenilyn. Comment ng isang netizen, Colonel Yuta, walang palag kay Rodora X. Ang kwelang video ng Denjen may mahigit 23.3 million views na. Ito naman ang ilang naghain ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador kahapon. Naghain ng kandidatura sina Dr. Richard Mata, Princess Lady Ann Sahidula, dating Defense Secretary Norberto Gonzales, Pedro Ordiales, si dating Senador Bam Aquino, Ramon Magsaysay Awardee Roberto Balyon, James Reyes, Nelson Alcajas, Maria Feera, at re-election Senator Bong Revilla. Ilan pang personalidad ang naghain rin ng kandidatura kahapon, kabilang po sina Diego Palomares, Arnel Escobal, Michael Tapado, Gerald Arcega, Mario Pagaragan, dating Senador Manny Pacquiao, Angelo Del Alban, Luther Meñano, at Hernando Bruce. Pinag-iingat po ng Embahada ng Pilipinas sa Washington, D.C. sa Amerika ang ating mga kababayan sa Florida para sa paparating na Hurricane Milton. Naglabas ang embahada ng abiso sa mga Pinoy roon kaugnay sa bagyo na inaasahang magla-landfall bukas o sa Huwebes. Patuloy raw na minomonitor ng embahada ang sitwasyon ng mga Pinoy sa Florida. Kasalukuyang ipinatutupad ang mandatory evacuation sa mga lugar na tatamaan ng Hurricane Milton na tinatayang pinakahahagupit sa Florida. Nakataas bilang Category 5 ngayon ang Hurricane Milton na may lakas na hangin na aabot sa halos 290 kilometers per hour. Ayon sa Philippine Embassy, halos 180,000 Pinoy ang naninirahan sa Florida. Isang Pilipino ang naiulat na binitay sa Saudi Arabia para sa kasong murder. Ayon sa Department of Foreign Affairs, wala pang opisyal na kumpirmasyon ng mga otoridad sa Saudi pero kinumpirma raw yan ng ating embahada sa Riyadh. Isang Saudi national ang umuling napatay dahil sa pera. Sabi ng DFA, ginawa ng ating gobyerno ang lahat ng posibleng paraan para masagip ang Pinoy sa death row tulad ng pag-aalok ng blood money at pag-apela sa korte. Hiniling daw ng pamilya ng Pinoy na huwag nang isa publiko ang pagkakakilanlan ng kanilang kaanak. Ito ang GMA Regional TV News. Ihahatid na ng GMA Regional TV ang may init na balita mula sa Visayas at Mindanao. Kasama si Sarah Hilomen Velasco. Sarah? Salamat, Rafi! Balita sa Negros Occidental, nabuksan na ang kontrobersyal na vault ng Sagay City Treasurer's Office na naglalaman daw ng natitirang pondo para sa Health Emergency Allowance. Sa pamamagitan ng code na hawak ng Treasurer's Office, nabuksan ang vault pero walang nakitang pera sa loob nito. Hindi sumagot ang treasurer na si Juvie Pinonga nang tanungin kung nasaan ang pera. Mahigit 7.3 million pesos pa sa 22 million pesos na Health Emergency Allowance ang hindi pa naibibigay sa health workers sa lungsod. Pinapaliquidate na yan ng Commission on Audit. Nakatakdang sampahan ng kasong administratibo ng Sagay City LGU ang treasurer na maharap din daw sa kasong kriminal na isasampa ng Commission on Audit. Sinubukan ng GMA Regional TV na kuhanan ng reaksyon ang treasurer pero hindi pa raw siya magbibigay ng pahayag. Wagin ang gintong medalya ang Pinay athlete na si Tatiana Mangin sa World Taekwondo Junior Championships sa South Korea. Nanalo si Mangin ng gintong medalya sa finals ng Females 49 kg Division laban sa pambato ng Korea. Makasaysayan ang pagkapanalong yan dahil si Mangin ang unang Pinay na nanalo sa naturang kompetisyon. Yan palang din ang ikalawang ginto ng Pilipinas sa loob ng 28 taon ng kompetisyon. Ang una ay nakuha sa inaugural game noong 1996 sa Barcelona, Spain. Mula sa makasaysayang laban niya sa World Taekwondo Junior Championships kung saan nakuha niya ang gold medal,
Kausapin natin fresh from South Korea si World Taekwondo Junior Championships gold medalist Tatiana Mangin. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga po. Anong pakiramdam na historic win ang panalo mo? First Pinay at first gold medal in 28 years sa World Taekwondo Junior Championships. Unang-una po is sobrang tuwa ko po and mixed emotions po yung naramdaman ko po nung time na yun dahil after 28 years po, nanalo po ulit yung Pilipinas ng gold medal sa World Junior Championships. Gaano katindi yung pressure sa'yo na South Korea mismo yung kalaban mo sa finals? Alam natin, unang-una sa kanila nagsimula yung sport na yan at sila yung isa sa pinakamagagaling sa larangan ng taekwondo. For me po, parang inisip ko na lang po na nandyan naman po yung teammates ko, mga coaches ko po na nagsusupport din po sa akin. Kaya hindi po ako ganun na pressure nung nasa court na po ako and parang inano ko lang po yung mind ko na maging kalma and gawin ko po yung dapat kong gawin. Pero na-scout nyo na ba yung kalaban mo bago yung bago yung finals? Opo, pinanood ko na po yung laban niya nung semis po kaya nabasa ko na rin po yung galaw niya. So medyo naging confident ka. Pero ano yung naging biggest challenge mo sa pagsali sa kompetisyon? 2 weeks, 3 weeks po before ng competition, nagka-injury po ako sa hamstring ko and nagda-doubt po ako na baka hindi ko po magawa yung best ko sa competition and almost 2 weeks po ako no taekwondo activity, puro strength and conditioning, puro rehab po. And nagpapasalamat po ako kasi nagawa ko naman po yung best ko and maganda po yung naging resulta. Nung mismong competition ba, nag-recur ito? Naramdaman mo ba yung old injury mo? Sa awa po ng Diyos, wala naman po. Okay, so maganda yung naging conditioning mo at no taekwondo activity bago yung competition. Pero gaano katindi yung training mo para dito sa World Taekwondo Junior Championships? After po nung namili po ng mga ipapadala po sa Korea po para sa World Championship, naggawa na po ng program yung coaches ko na parang 2 to 3 times day po yung training namin. Minsan po 4. Ano susunod para sa'yo? Of course, may mga competition ka pa after this. For this year po, siguro ito po yung last international competition ko po for this year. And next year po, hopefully po, mapili pa rin po ako i-represent yung Philippines po sa senior team dahil marami pong competition next year. Sana po doon yung SEA Games, World Championships. So sa senior ka na? Opo. Okay, good luck sa'yo at maraming salamat at congratulations. World Taekwondo Junior Championships gold medalist Tatiana Mangin. Heto na po ang mga nag-file ng COC sa pagkasenador kahapon. Sina Epifanio Perez, Mar Valbuena, Freddy Maiquez, Leo Cadion, Salipada Amir Hussein, Allen Capuyan, Artemio Baquiso, at Jacinto Bonayog. Nagdahain din po ng COC pero hindi na humarap sa media sina Geter Malinaw, Joel Apolinario, Alice Humalon, Eulogio Partosa Jr., Jose Abelardo Tam, Oscar Onghoko at Agapito Casipo. Naghain din ng COC sa pagkasenador kahapon sina Ferdinand Tuzara, David D'Angelo, Fernando Diaz, Orlando de Guzman, Edgardo Duque, Jeffrey Andrino, Neling Paliza, at Eduardo Bautista. Ayon sa COMELEC, sa pamamagitan ng mga kinatawan nilang naghain ng COC si dating Defense Secretary Delfin Lorenzana at si Attorney Raul Lambino. 50 naman ang nadagdag sa mga party list na nagsumite ng kanilang Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang mangingisda sa Olango Island sa Cebu matapos bumaras sa kanyang lalamunan ang isang buhay na isda. Sa Cebu pa rin, hulikam ang panunutok ng baril at pagnanakaw ng cellphone ng isang lalaki. Ang mainit na balita hatid ni Efren Mamak ng GMA Regional TV. Naka-helmet ang lalaking yan nang bumili ng soft drink sa isang tindahan sa Cebu City.
Nang iabot na sa kanyang soft drinks, doon na siya naglabas ng baril. Melom. Ang cellphone lang. Kuha cellphone ba? Ito din. Ato. Dali. Naglabas ng baril ang lalaki at inutusan ng tindera na iabot sa kanyang cellphone. Kinuha rin niya ang 2 pang cellphone at agad umalis sakay ng motorsiklo. Yang gibunot akong kamo tapos akong gikuanan og kanang pusil niya. Hadlok ko. Sa may po giingon. Ana siya nako nga hilom ang cellphone lang ana siya sa ko. Agad dumalis sa lugar ang hold-upper sakay ng motorsiklo. Walang perang natangay ang sospek. Naaresto siya kalaunan at suot pa niya ang damit ng mang-hold up. Nakuha sa kanya ang 1 kalibre 38 baril at umano'y shabu na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso. Tumangging magpa-interview ang sospek sa GMA Regional TV. Pero ayon sa kanyang kaanak, maliban sa iligal na droga, nalulong din umano ang sospek sa online sugal. Patay ang isang mangingisdang 23 anyos sa Olango Island, Cebu. Ayon sa live-in partner ng biktima, sumama ang biktima na mangisda sa kanyang manugang. Habang hinihila ang lambat, kinagat umano ng biktima ang ulo ng isa sa mga bagong huling isda. Dahil pumipiglas, dumiretso umano ang isda at bumara sa lalamunan ng biktima. Nahirapan siyang huminga. Wala mi kabaw lagi og unsa kadakon kayo. Wala na may makita siya dirin. Patulan wala na murag linguot na gurto diri ba. Ni kinimurot na to diri iyang patulan. Nailibing na ang biktima at naulila ang kanyang 1 taong gulang na anak. Nakahandusay at duguan ang isang babae sa gate ng inuupahang bahay sa Barangay Lagaw, General Santos City. Sa pagsusuri ng pulisya, nakitang may 3 saksak siya sa leeg. Tumambad naman sa kwarto ang isang lalaki na wala ng buhay at may saksak sa dibdib. Na-recover sa crime scene ang isang kutsilyo na pinaniniwala ang ginamit sa krimen. Base sa salaysay ng mga kapitbahay, may pinag-awayan ang mag-live-in partner nung mantong-mano sa pananaksak. Ay based sa statement sa mga tao dito, ang nakakita gyud is nauna nagsaksak tong babae, then gikuha na sa lalaki ang kutsilyo, then siya na po ang nanaksak. Lain-lain ang version but since ingani ang case is wala may putay complainant kay pareho sila ang biktima dili. Inaasikaso na ng kanya-kanyang pamilya ang mga labi ng 2. Wala rin umanong nakitang foul play ang mga pulis. Well, as of now, wala. Kung naay mag-complain, and andyan man available man yung results ng SOCO, kung naay mga naatay ebidensya pa mo lutang, then that's the time willing man mo conduct of another investigation. Efren Mamak ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bagong-bagong balita po tayo na bawasan ang bilang ng mga walang trabaho sa Pilipinas noong pong Agosto. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 2.07 million na Pilipino ang unemployed, mas mababa sa 2.38 million ito pong Hunyo. 49.15 million naman ang employed itong Agosto na mas mataas din sa naitalang bilang noong Hulyo. Bumaba rin po ang underemployment rate o yung mga naghahanap pa ng dagdag trabaho o kita dahil bitin ang kasalukuyang sahod. Naghain ng Certificate of Candidacy si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa pagka-alkalde ng Davao City. Kahapon, personal niyang siyang nag-file ng kanyang kandidatura sa COMELEC Davao para sa posisyon. Vice Mayor naman ang tatakbuhing posisyon ng anak niya, ang si incumbent Davao City Mayor Baste Duterte. Posibleng makalaban ng mag-ama si Bishop Rodolfo Rod Cubos para sa Mayor at si Rodora Barcena na dating empleyado ng LGU sa pagka-Vice Mayor. Naghain din ng COC sa pagka-mayor ngayong umaga si dating Civil Service Commission Chairperson Attorney Carlo Nograles, dating kasama sa gabinete ni Duterte. Samantala sa Pasig, nag-file na rin ng COC sa pagka-alkalde si Sara Diskaya. Siya ang asawa ng may-ari ng St. Gerard Construction, na ayon kay Pasig Mayor Vico Soto, ay isa lang sa St. Timothy Construction Company. Ang St. Timothy ang isa sa mga local partner ng Miro Systems sa pag-supply ng vote counting machines na nag-withdraw noong 1 linggo dahil sa conflict of interest. Makakalaban ni Diskaya si Soto na target ang 3 termino bilang mayor ng Pasig. Pinaghahanap na ng pulisya ang 2 suspect sa pagpatay sa isang lalaki sa kanyang bahay sa Rodriguez, Rizal. Ayon sa pulisya, 11 sa droga umano ang tinitingnang motibo sa krimen. Balitang hatid ni EJ Gomez.
Dead on the spot ang lalaking ito matapos siyang pagbabarilin sa kanya mismong bahay sa barangay San Isidro Rodriguez Rizal alas 11 ng umaga noong Sabado. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, lumalabas na mga kaibigan ng 34 anyos na biktima ang bumaril sa kanya base sa pahayag ng dalawang saksi. Bago po mangyari ang insidente, itong suspect po natin ay nakita ng ating witness na papunta po sa bahay ng biktima. Then nakarinig sila ng putok. Then nakita naman po nila itong dalawang suspect natin na papalayo po sa bahay ng biktima. Nagtamo ng mga tama ng bala ang biktima sa likod at ibang parte ng katawan. Na-recover din sa crime scene ang 3 basyo ng bala ng .45 caliber na baril. Wala kami po ma'am na ibang tinitingnan ang gulo, kundi unsiyan po ito ma'am sa droga. Dahil kung makikita po natin ang crime scene, doon mismo sa loob ng bahay, nakakalat pa po ang mga drug paraphernalia na nandoon po sa upuan. Isa raw drug personality ang biktima na dati nang nakulong. Ang dalawa namang suspect sa pamamaril, dati na raw may kasong illegal drugs, robbery at rape. Patuloy ang manhunt operation ng pulisya sa dalawang suspect, pati ang pagkalap ng mga CCTV footage sa mga lugar malapit sa pinangyarihan ng insidente. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pumirma ng iba't ibang kasunduan ng Pilipinas at South Korea sa pagbisita ni Korean President Yoon Suk Yeol dito sa bansa. Sinaksihan ni na Pangulong Bongbong Marcos at South Korean President Yoon ang pagpirma ng mga kasunduan, gaya ng pag-aaral kung pwedeng buhayin o paganahin ang Bataan Nuclear Power Plant. Sa January 2025, sisimula ng pagsusuri para malaman kung feasible o practical pang gamitin ang planta. Kapag pumasa, balak i-operate sa 2032 ang Bataan Nuclear Power Plant. May loan agreement din ng Pilipinas at South Korea para sa ilang infrastructure project gaya ng Laguna Lakeshore Road Network at pagpapagawa ng mga tulay na magdudugtong sa Panay Island, Guimaras at Negros Island. May kasunduan din para sa maritime cooperation ng mga Coast Guard ng Pilipinas at South Korea. Sa pambihirang pagkakataon, isang misa ang idinaos sa tuktok ng Mount Apo. Isinagawa yan ni Father Ansel Apata ng Diocese of Surigao. Kasama siya sa grupo ng 15 hikers mula sa Surigao na umakyat sa Mount Apo noong September 23. Itinuturing ni Father Apata na isang biyaya ang pagkakataong makaakyat siya at makapagdaos ng misa sa tuktok ng pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Pangarap niya lang daw yan dati at 2 beses na niyang sinubukan noon, pero ngayon lang siya nagtagumpay. Sapat ang supply pero patuloy na tumataas ang presyo ng mga karne tulad po ng baboy. Ang lechon inaasahang tataas ng mahigit 1,000 piso ang presyo. Balitang hatid ni Mark Salazar. Sobra-sobra raw ang karne ng manok at baboy sa merkado dahil sa pinagsamang local at imported supply ayon sa Bureau of Animal Industry. Pero bakit hindi pa rin bumababa ang presyo sa palengke? Halimbawa, sa manok, nakaraniwang 220 to 230 pesos per kilo sa mga pamilihan ng Metro Manila, samantalang wala pang 100 per kilo yan na kinuha sa Bulacan. Sobra ang local production sa demand, sobra rin yung importation, kaya sobra ang supply. Ang hamon lang naman lagi, hindi na laging nararamdaman sa retail yung baba sa farm gate. Yun ang kailangan pang mga tugunan na suliranin. Mula 2000, pataas ng pataas yung volume ng import natin. Pero pataas ng pataas din yung presyo. Kasi yung mga importer, gusto din niya kumita ng malaki. Mga biyahero o traders ang itinuturo sa napakataas na patong mula sa farm gate papuntang retail price. Ang inaasahan kung magpapasok ng mas murang imported na karne, bababa ang retail price sa palengke. Kaso, ayon sa datos ng Bureau of Animal Industry, 75% ng ating demand sa manok ay nanggagaling pa rin sa local production. Kaya dapat talagang alagaan ang local industry. Kaso puhunan pa lang daw sa sisiw, talo na. Ang sisiw ngayon, 58 pesos per head. Okay. Dati 22 lang eh. 26% na siya ng production cost namin. Okay. Kaya ang puhunan namin, mga computation namin, mga 110, 115 pesos per kilo.
Sabi ng Department of Agriculture, may ginagawa na para makatulong sa gastos ng mga manukan, lalo na sa feeds. Titingnan natin yung mga yung mga makapag-produce tayo ng mga raw materials locally and i-minimize natin yung dependence sa importation para pag dito binili, makikinabang yung mga tao, dito bibili, mas mura. Kalidad naman, quality naman eh. Wala rin daw banta sa supply ng karne ng baboy kahit hanggang Kapaskuhan sa kabila ng African Swine Fever. Ayon sa monitoring ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, nariyan ang 1 million metric tons mula sa local production at parating ang halos kalahating milyong kilo ng imported pork. Sa Laloma, asahang mas mahal ng 1,000 to 1,500 ang mabibiling buong lechon. Hindi baling mahal eh. Basta ang titinda mo, quality, kakainin ng tao, bibili ng tao. Kaysa naman yung mura nga, ayawan ka naman. Pero kahit naman daw tumataas ang presyo ng lechon, hindi napipigilan ng mga nakakaangat na maghanda ng lechon sa Pasko at Bagong Taon. Ito, 10,000. Maging 12 yan. Magiging 12. 7,000. Maging 8,500. Ito, kumakatay ng 6 na ran eh. 31 eh. 600 na baboy? Oo. Ano yun? 31 yun. Ngayon kasi yung simpleng araw, 20. 20 baboy? Oo, yan. Oh. 20 lahat yan. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapapasok lang na balita, kinumpirma ng Philippine Navy na binomba ng tubig ng China Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa Baho de Masinloc. Nangyari raw ang insidente pasado alas 9 ng umaga kanina. Limitado pa ang mga detalye tungkol sa insidente. Ayon sa source ng GMA Integrated News sa BIFAR, nagpunta sila roon para magsagawa ng pagpapatrol at pamamahagi ng fuel sa mga mangingisdang Pilipino. Update na po tayo sa pagdinig ng Senado kaugnay sa mga ilegal na pogo na dinaluhan ni dismissed Mayor Alice Guo. May ulat on the spot si Mav Gonzalez. Mav, ano nang latest dyan? Connie, kanina ipinakita ni Senador Risa Ontiveros ang report ng Al Jazeera kung saan sinabing Chinese spy umano si dismissed Mayor Alice Guo. Sinubukan ng opisina ni Senadora Risa na makausap si She Zhijiang, ang umanay Chinese spy na humarap sa dokumentaryo sa pamamagitan ng Philippine Embassy sa Thailand, pero hindi pa raw ito pinagbibigyan. Ang sagot naman ng Yatay Corporation na pagmamay-ari ni She, wala nang pwedeng kumausap kay She at pinagbawalan sino man na dumiretso sa kanya. Pero nakausap ng opisina ni Hontiveros ang dating kaselda ni She Zhijiang na si Wang Fugwei. Sabi ni Wang Fugwei sa Zoom interview, 1.5 taon silang magkaselda ni She at naging malapit na magkaibigan. Nang lumaya si Wang, ipinaubaya raw sa kanya ni She ang ilang declassified files. Ayon kay Wang, Chinese spy umano si Alice Guo o Guo Waping, pero hindi naman espesyal na spy. Aniya, may babusising background investigation sa lahat ng nire-recruit na field agent ng Chinese government, kasama ang Hometown Association, Chambers of Commerce, pati ang mga sikreto at kahinaan ng tao. Ito raw kasing paraan ng China para kontrolin ang kanilang field agents. Sa kaso raw ni Guo, yung Peking Filipino identity niya ang kanyang sikreto at kahinaan. Sabi ni Wang, mismong gobyerno ng China ang nag-ayos ng pagpasok sa politika ni Guo sa Bamban Tarlac. Hindi naman daw kasi lahat ng overseas special agent ng China ay nangongolekta ng intelligence. Marami umano ang nagiging opisyal at negosyante sa ibang bansa para pagtibayan ang political at economic interests ng China. Hindi naman masagot ni Wang kung sangkot din ang pamilya Guo, pero may kaugnayan umano ang pogo at scamming business sa pang-iispiya ng China. Binanggit din ni Wang ang isang Ma Dongli, miyembro umano ng Communist Party of China at state security contact ni She. Maaaring ito rin daw ang handler ni Guo. Sa ngayon nagtatago si Wang dahil sa takot para sa kanyang buhay. Hindi na rin daw niya nakakausap si She na nasa ilalim ng strict surveillance, pero bukas daw itong makipagtulungan sa gobyerno ng Pilipinas. Dahil naman sa alegasyong Chinese spy umano si Guo, itinutulak ni Senador Jinggoy Estrada ang pagpapaigting sa espionage law, kabilang na ang pagsama sa cyber espionage. Connie? Maraming salamat, Mav Gonzalez. Ilan pang personalidad ang humabol sa huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador ngayong araw. Gaya ni Fernando Advincula, Joseph Delgado, incumbent Congressman Rodante Marcoleta, Rosalyn Cay, Romulo San Ramon, at Abel Adorable. Hindi naman nagpaunlak ng panayam sina Eric Alcantara at Randy Red.
As of 11:30 a.m., may 12 nang naghain ng kanilang COC ngayong araw para sa pagkasenador, habang 8 party list naman ang naghain ng kanilang Certificate of Nomination and Certificate of Acceptance of Nomination o CONCAN. Sa punto pong ito, makakausap na natin ang bagong kalihim ng DILG, si Secretary John Vic Remulla. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Thank you, Connie. Thank you sa lahat. Congratulations po sa inyong pagkakatalaga. Pero meron hubang marching order sa inyo si Pangulong Bongbong Marcos dito po sa inyong bagong posisyong tinanggap? Meron. Una is to review the organizational chart of the PNP and make recommendations on how to improve it. Pangalawa yung NAPOCOM, also to make a recommendation on how to improve it. And number 3 is to set up the system to safeguard the sanctity of the 2025 election. I see. Pero kailan niyo ho nalaman? Baka pwede niyo ho maikwento sa amin, sir. Ang actual call only came last Friday. So, doon ko na nalaman talaga na in fact, nag-file na ako ng candidacy nung Tuesday. Oo nga po eh. And I had to withdraw yesterday. Kasi doon ko na nalaman. Friday na. At kayo ho ba nabigla dito ho sa inyo pong pagkakatalaga? Medyo. We've had discussions, pero hindi naman niya gina-confirm na ako talaga. So, ako na talaga. So, I proceeded to keep on with my own plan until I got the call na ako na ang papalit sa DILG. Bukod po dun sa mga nabanggit ninyong marching order po sa inyo ng Pangulo, kayo po mismo ano bang mga personal na sa tingin ninyong dapat ninyong pakatutukan? Well, I really want to strengthen the capacity of the local government, especially on the digitization pace. I want to create a system nationwide na standardized na real property payments through digital means at saka yung application for various permits. All right. We're gonna have our terms of reference done and then umpisa na namin. Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras at congratulations pong muli sa inyo. Thank you. Thank you. Yan po naman si DILG Secretary John Vic Remulla. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. 78 araw na lang. Pasko na. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.